Lolo Emong! Humahangos na dumating si Danilo sa kanilang bahay noong hapon ng Lunes. Malayo pa ang tinakbo ng binata dahil nanggaling pa yon mula sa dulo ng kanilang baryo. Hingal na lumapit at pumasok si Danilo sa bahay. Naabutan niya ang kanyang lolo na abalang nagbabasa ng magazine na may bold. Lolo Emong, si Mang Tasyo! Si paring Tasyo? Hindi man lang nito nilingon ng binata at abala lang sa pagtitig kay Joyce Jimenez. Lo, si Mang Tasyo! Patay na! Sandaling napatigil ang matanda. Isinarado nito ang magazine at lumingon sa apo. Hindi makapaniwala ang mukha nito. Anong sinabi mo? Si Tasyo patay na? Walang ano-ano, dinampot agad ni Lolo Emong ang kanyang leather jacket na nakasabit sa likuran ng kanilang pintuan. Alas 7 pa lang kasi, malamig na sa kanilang lugar. Ganun talaga kababa ang temperatura sa kanilang probinsya. Seryoso lang ang matanda habang naglalakad. Pero kita ni Danilo na baka sa mukha ng lolo niya ang labis na pag-aalala. Kilala ni Danilo ang matandang si Emong. Alam niyang mahalaga para sa lolo niya ang kaibigan nitong si Tasyo. Saksi si Danilo kung papaano naging maganda ang pagkakaibigan ng dalawa. Para magkapatid na nga ang turingan ng mga yon. Makalipas lang ng ilang sandali, narating na rin nila ang bahay ni Mang Tasyo. Nasa labas pa lamang sila, naririnig na kagad nila ang katamtamang lakas ng iyakan sa loob. Mararamdaman ang labis na paghihinagpis ng mga anak ni Mang Tasyo. Pagpasok nila sa bahay, naabutan nilang wala ng buhay ang matanda. May sinukang itim na likido si Mang Tasyo. Nangingitim ang mga kuko, ilalim ng mga mata at maging ang labi na rin. Saan nang galing ang tatay ninyo bago ito nangyari? Galing po siya sa pista ng baryo ng Santa Cruz, Mang Emong. Manggapon siya ron eh. Kakauwi niya lang ngayon habang nagigitara kami dyan ni Danilo sa labas. Tapos bigla na lang siyang natumbi. May sinuka siyang itim na malapot. Umuo si Lolo Emong at tinawakan ng palad na matandang wala ng buhay. Hinipo rin nito ang lieg at noo. Ano pong nangyari sa kanya? May nanlason po ba sa kanya, Mang Emong? Nilason siya, pero hindi ko matukoy kung papaano at kung sino ang gumawa. Sa ngayon dalhin niyo na muna sa morgue ang tatay ninyo. Magsasagawa ko ng ritual sa bahay para malaman kung sino ang may gawa sa kanya nito. Nag-iyakan na naman ang mga anak ni Mang Tasyo. Hindi na kinakaya ni Lolo Emong ang nakikita niya. Kaya naman lumabas na rin siya kasama ng apo na si Danilo. Lo, alam ko na alam nyo kung sinong may gawa nun. Nababasa ko sa mga mata ninyo na may alam kayo. Naglabas muna ng sigarilyo ang matanda. Ang tagal nitong humithit, sabay buga sa itaas. Aswang. Aswang ho? Oo, apo. Aswang ang dumali sa kumpare kong yon. Alam mo, yang si Tasyo, mga binata pa lamang kami, puntiryan na yan ng mga aswang. Sa bawat lugar na napupuntahan namin, palagi nagkakasakit yan. Bakit naman kaya puntirya siya ng aswang? Ikaw? Takot sa akin ang aswang. Noon palang albularyo na ako Itong si Tasyo, simple lang naman yan. Pero alam mo kung bakit siya sinusundan ng mga aswang? Bakit ulo? May napatay siyang leader ng mga aswang dati. Pero aksidente lang. May tinamaan kasi siya ng palaso na dapat sa ibon. Nung oras na yon, may lumipad na aswang. Ayun, sa pool. Nalaman ko na leader ng mga aswang yon kasi ako mismo ang sumuri sa bangkay Pagkatapos, sibat na kagad kami. Kapag may napatay ka kasing aswang, lalo na kapag leader, naamoy ng mga aswang yan. Ibig sabihin, wala ka pang napapatay na aswang? Aba, siyempre marami na. Kung pagsasama-samahin silang lahat, makakabuo ka ng 10 basketball team. Hindi lang nila malaman na nakapatay na ako dahil sa dami ng pangontra ko sa katawan. Iyan kasing si Tasyo binigyan ko ng pangontra, ayaw naman. Ayan, tigok. Makulit Huminga ng malalim ang matanda. Kahit kalmado lang ito na nagsasalita, makikita sa mukha ng matanda ang kalungkutan.
Ayos lang ba kayo, Lo? Siyempre hindi. Masakit sa akin ang nangyaring ito. Kaya hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa mga aswang na yan. Tara na po. Magri-ritual pa ako para malaman kung taga saan ang gumawa nun sa kanya. Bago sila umalis, lumingon muna silang dalawa sa bahay nila Mang Tasyo. Palakas ang iyakan kaya minabuti nilang umalis na roon. Nang makauwi, sinagawa na kagad ni Lolo Emong ang ritual. Halos 1 oras din ang tinagal niya. Nalaman niya na taga Barrio Santa Cruz lang din ang nanlaso na aswang. Napansin ni Danilo na biglang umarko ang nakakatakot ng ngiti ni Lolo Emong. Kilala niya ang kanyang lolo. Ang mga ganong klase ng ngiti ay nagpapakita ng kawalan ng konsensya. Ibig sabihin, hindi patatawarin na matanda ang lahat ng aswang. Papatayin ito kahit sino, bata man o matanda. Apo, sa mga susunod na araw, dumito ka na lang muna sa bahay, ha? May aasikasuhin lang ako. Tumango lang si Danilo, pero alam na niya kung saan pupunta ang kanyang lolo. Kinabukasan ng gabi, naiburol na kagad ang labi ni Mang Tasyo. Marami ang nakiramay. Kilala rin kasi si Mang Tasyo sa buong probinsya nila. Gawa nga ng kaibigan nito ni Lolo Emong na higit na mas bantog na albularyo sa lahat. Halos wala nang madaanan sa bakuran sa unang burol ni Mang Tasyo. Sa katunayan, naglatag na lang ng lamesa at upuan si Muroy para sa kanila. Habang nagkakape sa lamayan, hindi matigil-tigil ang bumabati kay Lolo Emong. Para siyang artista na lahat na lang ng dadaan ay babatiin siya na parabang walang pinaglalamayan. Muroy, pasensya ka na ah. Sinabihan na namin yung mga dumadalaw dito na huwag nang pansinin si Lolo pero bati pa rin sila ng bati eh. Akala siguro nila birthday itong pinuntahan nila eh. Wala namang problema pre. Alam naman natin na kilalang kilala yung lolo mo dito sa atin eh. Sabay nilang tinanaw si Lolo Emong na nasa harapan ng kabaong ni Mang Tasyo. Sigurado naman ako na masaya si tatay na nakikitang natutuwa ang mga tao kay Mang Emong. Habang magkatabi ay inakbayan ni Danilo ang kaibigan. Kumusta ka naman pre? At yung mga kapatid mo? Okay ba sila? Sila? Iyak pa rin ang iyak. Ako, ayos naman na. Hindi ko lang talaga matanggap na biglaan yung lahat eh. Pre, gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni tatay. Gusto kong malaman kung sino ang gumawa nung kay tatay. Huwag ka mag-alala pre. Kasama mo ako sa hangarin mo na yan. Maraming salamat ah. Kahit kailan di mo ako iniwan. Malamang. Sino pa ba magtutulungan, di ba? Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari. Malalaman nila kung paano magalit ang bunsong anak ni Tasyo. Makikita ang puot at galit sa mga mata ni Muroy. Hinayaan na lamang din yun ni Danilo. Inintindi na lamang niya na talagang sobrang sakit mawala ng minamahal. Muling naidako ni Danilo ang tingin sa kanyang lolo. Bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan na kung papaano kung si Lolo Emong ang mawala. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Iniisip pa lamang niya yon ay nalulungkot na siya. 3:00 na ng madaling araw nang magpaalam na ang maglolo sa burol. Habang naglalakad ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Lolo Emong. Napunayo ni Danilo kaya hindi na nito naiwasang magtanong sa lolo. Lo, malalim yata ang iniisip niyo ah. May problema po ba? Sandaling humitit na naman ng sigarilyo ang matanda bago ito nagsalita. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami ang may galit kay Tasyo. Naaswang? Oo. Kaya natitiyak kong hindi sila basta-basta. Hindi mo sila kakayanin mag-isa, Lo. Di kung hindi, patalikod akong lalaban. Hindi ba mas magandang lumaban ng harapan ng may kasama? Danilo, apo, delikado ito. Huling may kinalaban akong aswang, buhay pa ang mga magulang mo. Ngayon, wala na sila. Hindi kita pwedeng isama sa mga ganito. Ayaw kitang mapahamak. Aba, ikaw na lang ang meron ako eh. At ikaw na lang din ang meron ako, Lo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na kasama kang lumalaban kaysa mawala ka na wala man lang ako nagawa. Apo, Lo,
Hindi na ako bata. Kinamulatan ko na lahat ng ginagawa mo. Kahit na paano may ideya na ako sa pakikipaglaban. Nakipaglaban ka nga sa tikbalang dati, pinayagan mo akong sumama. Tapos, ngayon Iba ang aswang. Ang tikbalang may puso pa kahit na paano. Pero ang mga aswang, wala. Para silang mga bangkay na nabuhay para pumatay. Pero huwag ka nang makulit. Ayaw ka nang makipagtalo, ha? Gusto ko nang ipahinga ang utak ko. Nauna nang pumasok ang matanda sa kanilang bakuran. Napapailing na lang si Danilo. Hindi niya talaga kayang baguhin ang isip ng kanyang lolo. Hindi siya pinansin ni Lolo Emong noong bago sila natulog. Pinikit na lamang din ni Danilo ang kanyang mga mata. Paggising niya kinabukasan, naririnig niyang may nagtitimpla na ng kape sa lamesa nila. Nakita niya ang kanyang lolo na may kinakausap habang naghahalo sa tasa. Maya-maya lang din ay umalis na ang kausap nito. Bumangon ang binata at lumapit. Lo, pasensya na kanina madaling araw kung mapilit ako. Ay, wala yon. Naiintindihan naman kita O sige na, maupo ka na. Magkape tayo. Lo, sino ho yung lalaking yon? Kakilala ko sa Santa Cruz. Kinutusan kong magbasid doon para malaman ko kung sino ang mga aswang. Ano pong balita, Lo? Kagabi, bago tayo pumunta sa burol, binigyan ko ng langis yun. Kaso, nilibot na raw niya ang buong Santa Cruz. Hindi naman daw nakulo yung langis. Kakaibang aswang ang naroon. Magsasalita pa sana si Danilo nang biglang may mga dumating na tagalabas. May dala-dala na namang pasyente. Kahit hindi pa nagkakape, nilapag na nila ang pasyente sa papag. Base sa babaeng kapatid ng pasyente, bigla na lang daw tumirik ang mga mata, sabay na tumba. Danilo, Apo, pakikuha nga yung rosaryo ko. Parang, Diyos ko, Panginoon! Nagulat silang lahat ang biglang sumuka ng kulay itim ang pasyente. Katulad na katulad yon ng isinuka ni Mang Tasyo. Lo, huwag niyong sabihin, aswang ang dumali sa pasyente. Nag-iyakan ang mga may dala sa pasyente. Doon na rin kasi ito nalagutan ng hininga. Hindi naman makapaniwala si Danilo na bukod kay Mang Tasyo, may iba pa palang biniktima. Kinuha na ng mga babae ang bangkay ng lalaki at umalis. Isang oras lang ang nakalipas, pinuntahan sila ni Muroy sa bahay nila. Mang Emong, totoo ba? Aswang ang may gawa sa pasyente pumunta rito sa inyo kanina? Sandali. Paano mo nalaman? Kalat na kalat sa baryo na pareho daw nangyari dun sa nangyari kay tatay. Sabihin niyo nga po sa akin, aswang din bang dumali kay tatay? Bumuntong hininga ang matanda at tumango na lamang. Wala na siyang nagawa kundi ang aminin na lamang. Sininsa naman ni Lolo Emong si Danilo na sabihin ang totoo kay Muroy. Oo, pre. Aswang ang pumatay sa tatay mo. Aswang ang lumason kay Mang Tasyo. Walang iyang mga aswang yan. Papatayin ko sila. Mang Emong, sabihin niyo po sa akin, saan ko mahanap ang mga aswang? Muroy, hindi ngayon ang tamang panahon para dyan. Nakaburo lang tatay mo. Kung maaari, igalang mo ang lamay niya. Tama si Lolo, pre. Hintayin na lang muna nating mailibing si Mang Tasyo. Nakikiusap ako sa inyo. Sabihin niyo sa akin, kailangan kong iganti si tatay. Paano mo papatayin ang aswang? Sige nga, naranasan mo na bang makaharap ang aswang? May alam ka ba sa aswang? Sandaling natahimik si Muroy. Para bang nasampal ito ng katotohanan na wala siyang laban sa mga nilalang na yon. Wala kang sapat na kaalaman sa mga kakalabanin mo. At yun ay ang isang malaking lamang nila sa'yo. Ang mga taong mangmang na tapang at bugso ng damdamin lang ang dala. Sila ang mga tangang namamatay agad sa gera. Wala kang pakialam tapos ano? Mga kapatid mo ang mahihirapan kapag namatay ka. Tingin mo nakuha mo ang hustisya kung mamamatay ka lang ng dahil sa katangahan mo? Baka nga biglang bumangon si Tasyo sa kabaong at batukan ka kapag gano'n ang nangyari. Pre, makinig ka kay Lolo. Hindi yan kikilalanin pinakamagaling na albularyo dito sa probinsya natin kung walang alam yan. Moroy,
Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sana, naiintindihan mo rin ang sitwasyon. Ako nga nakilala at batikang albularyo, nag-iingat sa gagawin kong hakbang. Ikaw pa kaya na walang alam at pagpapakain lang ng manok ang alam? Lo, medyo sobra na po yata yan. Kalmahan mo lang po, Lo. Sobra na ba? Pasensya na. Nilapitan ni Danilo si Moroy. Inakbayan ito at inalog-alog ang balikat. Pre, relax lang. Gagawa tayo ng paraan, pero dapat nag-iingat tayo. Pasensya na, pre. Pasensya na, Mang Emong ah. Hindi ko gustong magkaganito. Nalulungkot lang ako sa mga nangyari. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para magbayad ang gumawa nito sa iyong ama. Nahimasmasan na rin naman ang binatang si Moroy noong mga sandaling yon. Sinamahan na lang ni Danilo ang kaibigan na makabalik sa lamayan. Makalipas ang 1 linggo, nailibing na rin si Mang Tasyo. Kinagabihan, napansin ni Danilo na naglalagay ng kagamitan ng kanyang lolo sa malaking bag nito. Malakas ang kutob ng binata na pupunta na ang kanyang lolo sa baryo ng Santa Cruz. Nag-aalala si Danilo pero alam niyang hindi siya papayagan na matanda na sumama. Lo, 8:00 na. Saan naman ang punta niyo? Meron akong pupuntahan na pasyente. Hindi na makarating dito dahil hindi na siya kayang buhatin. Kaya ako na lang ang pupunta sa kanya. Ganun po ba? Kailan kayo uuwi? Baka bukas na ng umaga. Sige, Lo. Mag-iingat kayo ha. Kung saan man yan. Sige. Aalis na ako. Huwag ka nang lalayo ha. Dito ka na lang sa bahay. Hinatid ni Danilo ang kanyang lolo palabas ng kanilang bakuran. Habang papalayo ang matanda, nagdadalawang isip siya kung susundan niya ba yon o hindi. Masama kasi ang kutob niya noong mga sandaling yon. Bigla namang dumating si Moroy. Nagtaka siya sa ganoong oras, dapat nagpapahinga na ang kanyang kaibigan. Oh, bakit nandito ka? Dapat di ba nagpapahinga ka? Nasan si Mang Emong? Wala, kakalis lang. Saan nagpunta? Sabi niya may pupuntahan siyang pasyente. Pero iba ang kutob ko eh. Pakiramdam ko pupuntahan niya na yung aswang eh. Nanlaki ang mata ni Moroy at parabang nakakita na ito ng pag-asa para sa kanyang paghihiganti. Kanina pa ba umalis? Kaalis lang? Tara! Anong tara? Baliw ka ba? Hindi nga ako pinapasama eh. Baliw ka rin ba? Hindi kakayanin ng lolo mo mga aswang. Kunwari ka pa. Gusto mo lang gumante, no? Ganun na rin yun. Bahala ka. Kung ayaw mo, ako susunod. Nauna nang maglakad si Moroy. Wala nang nagawa si Danilo kundi ang sundan na lang ang kaibigan. Sa bilis nilang naglakad, nakita nila ang matandang si Emong na may kinakausap na 3 lalaki sa isang bakuran. Huminto sila sa gilid at nagtago ng bahagya sa mga halaman. Sikat talaga ang lolo mo, no? Kada madaanan yata napapadaldal siya. Isikat din naman ang tatay mo. Mga ilang sandali lang ay nakita na nila na nagpatuloy na sa paglalakad ang matanda. Kampanteng-kampante lang si Lolo Emong kahit na mag-isa yon. Walang katakot-takot kahit na siya lamang ang nasa daan. Pero lingid sa kaalaman ng matanda na sinusundan na pala siya ng 2. Hindi rin namalayan ni Danilo at Moroy na nakarating na rin sila sa baryo ng Santa Cruz. Bigla na lang ding nawala sa paningin nila si Lolo Emong nang makapasok na sila sa bukana. Oh, nasaan si Lolo? Naramdaman niya kaya tayo? Bigla na lang nawala eh. Hindi naman siguro. Tahimik na ang buong Santa Cruz ng mga sandaling yon. May mga tao pa naman sa mga bakuran pero wala silang nakikitang nag-iingay. Lahat ay tahimik. Ang sabi ni Lolo, nandito raw ang mga aswang. Ang kaso nga lang mahirap matukoy kung sino. Kaya yung mga nadadaanan natin, hindi natin alam kung tao yan o baka yan na yung mga aswang Kahit pa sa mga yan, hindi ako natatakot. Magbabayad sila sa ginawa nila kay tatay. Tinahak pa nila ang baryo hanggang makarating na sila sa gitnang parte. Narinig nila ang boses ni Lolo Emong na nasa loob ng isang bahay. Kalmado lang naman ang tono nito pero nakakatakot ang mga lumalabas na salita sa bibig nito.
Lumapit pa ng bahagya ang magkaibigan para pakinggan ang usapan. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan ang mga kasama mo, papatayin kita ngayon. Kasama ng nandyan sa tiyan mo. Hindi ko alam kung nasaan sila. Sino sa inyong mga aswang ang nanlalason? Sabihin mo! Malapit nang maubos ang pasensya ko, aswang ka! Narinig ni Danilo at Moroy ang paghugot ni Lolo Emong ng itak. Magsalita ka o papatayin ko yung isisilang mo pa lang. Sandaling namayan niyang katahimikan. Nung oras na yon, nakaramdam ng takot si Danilo sa kanyang lolo. Doon niya napagtanto na totoo pala talaga ang kwento ng mga humahanga kay Lolo Emong. Totoong malupit ang matanda pagdating sa mga kampon ng kadiliman. Magbibilang ako ng 3. 1. Hindi ko nga alam. Pakaraniwang aswang lang ako. 2. Wala kang puso kung pati ang nasa sinapupunan ko idadamay mo. 3. Sige, patay mo ako. Kahit na mapatay mo ko, hindi pa rin kayo mananalo sa mga aswang. Dadami kami ng dadami. Malapit na. Magkasik kami ng lagim. Narinig na lamang nila Danilo ang paghagupit ng itak. Bigla na rin nanahimik ang babae. Hindi na nakatiis pa si Danilo at Moroy. Sumilip sila sa maliit na butas at nakita nila sa loob ang ulo ng babae na nasa sahig na. Kagi, nakakatakot ang lolo mo. Nakita pa nilang tinusok na matanda ang tiyan ng babae. Para yun masiguro na hindi na mabubuhay ang isa pang aswang na isisilang. Iisa-isahin ko kayo hanggang sa matuto na kayong magdasal para sa buhay ninyo. Naglakad si Lolo Emong patungo sa pintuan. Pasimple rin namang sinilip ng dalawa ang matanda. Nagyosip pa si Lolo Emong habang nakaupo sa hagdanan. Kalmado at parang wala lang itong ginawa kung kumilos ng kaswal. Kita pa nila Danilo ang itak na may bahid ng dugo. Magtago na lang muna siguro tayo. Nakakatakot ang lolo mo, baka bigla tayong tagain. Maging si Danilo din ay nagkaroon din ng pag-aalinlangan. Parang ibang Emong kasi ang nakikita nila. Puno ng galit ang mga mata. Tumagal lang ng halos 5 minuto. Umalis na rin ang matanda roon. Sinundan na naman nila si Lolo Emong. Pero pauwi na yon. Pagliko nila sa isang kanto, nagtaka sila dahil nawala ang matanda. Nagulat na lang sila nang biglang marinig ang boses ni Lolo Emong mula sa kanilang likuran. Kanino ko pa alam na nandito kayo? Nautal-utal sa pagsasalita si Danilo. Hindi niya alam kung anong dahilan ang sasabihin niya, kaya sinabi na lang niya ang totoo. Kasi itong si Moroy Oh, bakit ako? Susunod ka kay Lolo kaya sinundan na din kita. Lo, kakaawat ko kay Moroy, nakarating tuloy kami rito. Wala na rito mga aswang. Isa lang ang inabutan ko. Hindi kayo galit, Lo? Gusto mo ba ako magalit, Apo? Napatingin agad si Danilo sa itak na nasa tagiliran na matanda. Ho? Ay, hindi naman Nagtatanong lang naman ako, Lo Mang Emong, saan nagpunta yung mga aswang? Naghanap na yon ng ibang lungga. Nalaman nila na pinapahanap ko na sila Yung kakilala ko kasi na taga-timbre, nahuli nila. Pinatay. Humitit at buga na naman ang matanda ng usok. Pero wala akong pakialam kung saan pa sila magtago. Hahanapin ko sila kahit saan sila magpunta. Nauna nang naglakad ang matanda paalis. Sumunod na lamang ang dalawa at tahimik lang sila. 10:00 na nang makabalik sila ng kanilang baryo. Hindi pa man sila nakakausad sa mga nangyari sa Santa Cruz. Isang balita na naman ang sumalubong sa kanila. Ilang bahay lang mula sa bahay nila Dino, may mga nag-iiyakan na namang pamilya. Ilang bahay lang mula sa bahay nila Danilo, may mga nag-iiyakan na namang pamilya. Nagtungo sila roon. Pagsilip pa lamang ni Lolo Emong, parang mga batang nagsusumbong ang mga naroon. Isa na naman kasing residente ang nalaso ng mga aswang. Dahil doon ay otomatikong nagsarado ang kamao ni Lolo Emong. Naramdaman agad ni Danilo ang nagbabagang galit ng kanyang lolo. Grabe na talaga yung mga aswang na yan. Dapat talaga mapatay na yan sila Wala nang nagawa pa si Lolo Emong ng mga sandaling yon. Pinaintindi na lamang niya na ang mga aswang ay muli na namang nabuhay.
Hindi nagsasalita ang matanda na makapasok na sila sa kanilang bahay. Tahimik lang din naman si Danilo. Hindi niya kayang kausapin ang kanyang lolo sa ganoong estado. Kaya naman hinayaan na lamang niya ang matanda. Takong madaling araw, nagising si Danilo dahil sa naririnig na kinakaskas na bakal. Pagtingin niya sa labas, nakita niyang gising pa rin ang kanyang lolo. Naghahasayo ng iba't ibang uri ng itak. Tahimik, seryoso at tila ba hindi yun maaaring abalahin. Sa ganung imahe ng kanyang lolo, masasabi niya na talagang yun na ang dahilan kung bakit nakilala ang kanyang lolo. Ang pagiging mabagsik. Ipinagtimpla na lamang niya ng kape si Lolo Emong. Nilapag niya ang kape sa lamesa at sandali namang napatigil ang matanda sa paghahasa. Apo, Huminto ang binata na sana'y aalis na. Bakit to? gusto mong sumama, hindi ba? Saan po? Bukas ng gabi, aalis tayo. Sisimulan natin ang paghahanap ng aswang. Isama mo si Muroy. Alam kong gusto niya rin makatulong. Po? Sigurado na po kayo? Hindi biro ang mga aswang. Marami silang alam na taktika para pumatay. Gagawin nilang lahat yon para burahin lahat ng sagabal sa plano nila. At isa na ako sa sagabal. Lo, buo ang loob ko. Sasamahan kita sa lahat ng laban. Apo, kung sakali mang mamatay ako, gusto ko na magkatabi ang puntod namin ni Tasyo. Lo, Matanda na ako. Palagay ko kailangan ko na rin magpahinga kapag natapos ko na ang huli kong misyon. nakaramdam ng lungkot ang binata. Hindi niya kasi alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Gayong ang lolo lang naman niya ang tanging meron siya. Kapag nawala ako, tahakin mo ang landas na gusto mo. Landas na malayo sa landas na meron ako. Mabilis na lumakad ang panahon. 6 na buwan na rin ang nakalipas mula nang maglakbay sila Danilo. Tulad ng sinabi ni Lolo Emong, isinama nila si Muroy. Sabay-sabay nilang hahanapin ang hustisya. Wala kayo tira dito, kayo isang beses palang bayad. Pero hindi ako galit. Gusto ko lang kayo ayos tira dito apartment ko. Ayaw ko sampay kayo brief na butas sa tapat apartment ha. Ako hiya sa mga gusto tira dito. Sa alip punta sila rito, sila alis na kasi pangit view sa harap. Kitain yung brief na luwag-luwag at butas-butas. Kayo mga buwang, ayos nyo ugali. Ako timpi sa inyo kahit wala kayo bayad. Pero wag kayo lagay sampayan, butas brief ha! Si Mr. Lau ay may-ari ng apartment na naupahan nila Lolo Emong. Ang apartment na yon ay natagpuan nila nang mapadaan sila sa Barrio Agustin. Ang Barrio Agustin ay parte pa rin ng Iloilo. Ang baryong ito ay isa sa mga baryo na talaga namang masasabing moderno na. Mas maliwanag na. Mas marami ng bahay. May mga video okay na. At kung ano-ano pang wala sa pinanggalingan nilang baryo. Ngunit kahit medyo moderno na ang Barrio Agustin, ito ay napapalibutan pa rin ng mga matataas na puno. May mga kagubatan pa rin na talagang hindi nasasakop ng mga kabahayan. Pasensya ka na, Mr. Lau. Di bale, kapag itong mga apo ko nakadiskarte, makakabayad din kami. Kayo 6 buwan na wala bayad. Galit ba ako? Galit ba ako? Sabi mo sa akin. Hindi. Ibig sabihin, di pera issue sa akin. Wala ko pake kung bayad ka o hindi. Akin lang, ayaw ko brief dito na pangit. Paulit-ulit ako. Iinis na ako sa iyo eh. Alis na nga ako. Baka ako high blood pa. 6 na buwan nang nangungupahan doon ang 3. Ganun na rin katagal sila nagmamanman sa katabing baryo ng Agustin. Ang Baryo Mabitak. Nakatanggap kasi ng tip si Lolo Emong na may mga aswang sa kabilang baryo. Kaya para mas maobserbahan nila ang kilos sa mga aswang, kinailangan nilang manirahan sa San Agustin. Bakit kaya mas galit pa siya sa mga brief natin butas kaysa sa hindi natin pagbabayad sa kanya, no? Ewan ko nga dyan sa inchik na yan eh. Ang bait-bait pa sa atin. Sabi ng ibang nakatira dito, tayo lang daw ang binibigyan ng ulam na inchik na yun. Napaisip si Danilo.
Napapansin niya rin kasi ang mga bagay na yon. Mula nang manirahan sila roon ay parang lagi silang pinapabura ni Mr. Lau. Hayaan nyo na. Ang mahalaga wala tayong binabayaran. Mamayang gabi, aalis tayo ulit. Pista kasi sa Baryo Mabitak ngayon. Magpapanggap tayong makikipiesta. Malakas ang loob ko lalabas sa lungga ang mga lintik na aswang na yan. Sana naman makita na natin sila. Ang tagal na nating nawala sa baryo natin. Pumasok na rin sila sa kanilang silid. Katamtaman lang ang laki ng kwarto nilang tatlo. Sapat na para magkasya sila sa pagtulog. Sa lugar na yon, walang gaanong nakakakilala kay Lolo Emong. Naninibago nga si Danilo sa baryo. Sa baryo kasi nila, palagi na lamang may bumabati sa kanyang lolo. Pero doon, wala. Ni hindi nga sila pinapansin ng ibang nangungupahan. Natulog ang tatlo nung hapon na yon. Nakalubog na ang araw nang magising sila. Naghanda na kaagad sila para sa kanilang lakad. Dala ang bag na nakasukbit sa likod. Inilagay ni Danilo ang lahat ng gamit ng kanyang lolo. Kasama na roon ay ang ilang armas na pantapos ng aswang. Umayos kayong dalawa mamaya ha. Ayaw ko ng tatanga-tanga. Hindi sila pwedeng makahalata na may kasama kayong albularyo. Hindi natin kilala mga taga roon, kaya wala tayong ideya kung sino-sino sa kanila ang aswang. Gamitin nyo yung mga itinuro ko sa inyo. Siguro naman ay naaalala nyo lahat yon. Opo, Lo. Pero Lo, paano pala pag may nakaengkwentro na pala tayong aswang? Uhulihin ba natin o papatayin natin? Uhulihin natin. Kailangan nating malaman kung bakit sila nang lalason sa halip na kainin ang laman loob ng biktima. Pero kung sakaling pumalag, walang magdadalawang isip tudasin kagad. Kesa kayo pa ang malagay sa alanganin. Gamitin nyo ang lahat ng itinuro ko sa inyo laban sa mga aswang. Mang Emong, tama nga talaga sinabi ni tatay nung nabubuhay pa siya. Astig pala talaga kayo. Yang tatay mo magaling gumawa ng kwento Di ka dapat naniniwala ron. Tara na nga. Nasa hagdanan na sila na makasalubong nila ang incheck na si Mr. Lau. Oh, gabi na. Kayo saan pupunta? Mr. Lau, mag-ano kami, mamumundok. Ano? Manununtok? Ba't kayo manununtok? Masama kayo? Mr. Lau, mamumundok po. Aakyat po kami ng bundok. Bundok sabi mo. Kala ko suntok. Pero ba't kayo aakyat bundok? Alam nyo may aswang. Di ba kayo takot? Hindi naman po. Lalo na kasama namin si Lolo Emong. Biglang umiti ang inchik habang nakatingin kay Lolo Emong. Okay. Basta kayo uwi ligtas Naglakad na ang inchik pataas ng hagdanan. Napapailing na lamang si Danilo. Lo, bakit kaya ang bait nun sa atin, no? Di kaya aswang yon? Tapos kinukuha niya yung loob natin? Pambihira ka naman. Wala namang aswang na inchik po. Tayo nang at magsimula na maglakad. Umalis na rin ang tatlo. Hindi naman kalayuan ng Baryo Mabitak, kaya nilakad na lang nila papunta roon. Dumaan sila sa gubat para mas mabilis. Pero habang nasa kagubatan sila, meron silang nakitang kakaiba. Sumenya si Lolo Emong para huminto sila. Maraan silang umupo at sumilip sa pagitan ng mga halaman. Lo, ano yung mga yan? Mga taga Mabitak yan. Totoo nga na sa Mabitak sila nagpupugad. Mang Emong, kumukulo na po yung langis. Nakatingin lang muna sila sa halos 10 kalalakihan na may buhat-buhat na mga taong walang malay. Tuloy-tuloy nilang binuhat yon at dinala sa lugar na mailaw at maliwanag. Nakita nyo naman, marami sila. Yun pa lang yun, wala pa yung iba. Elo, paano kung yung Baryo Mabitak baryo pala ng aswang? Di tigok tayo. Natahimik na lamang si Danilo at Moroy noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, pasimple naman nilang sinundan ng mga kalalakihan na kanilang nakita. Dumaan ang mga kalalakihan sa ibang direksyon.
Hindi yun nagtungo sa bukana ng baryo. Susundan pa sana nila nang matanaw na parang may mga nagbabantay sa dadaanan nila. Kaya naman, minabuti na lamang nila sa bukana na lang dumaan at magpanggap na mga simpleng mamamayan lang. Nandito na tayo Umayos kayong dalawa. Tumango lang ang dalawang binata. Normal lang ang kilos ng tatlo. Nagagawa pa nga nilang makipagbatian sa mga nakakasalubong nila. Alam nila na hindi lahat ng naroon ay aswang. Hindi rin naman lahat ay tao. Kaya hanggat maaari, hindi sila magpapatapik sa kahit saang parte ng kanilang katawan. Base kasi sa matandang albularyo, baka nasa tapik din nagmumula ang paglaso ng mga aswang. Maingay na sa baryo mabitak noong mga oras na yon. Halos hindi na rin sila magkarinigan. Makailang beses na rin nilang tinitingnan ng langis pero hindi na kumukulo yun. Ganun pa man, hindi sila naging kampante. May mga aswang kasi na hindi kayang tukuyin ng langis. Gumilid sila sandali. Pangiting-ngiti kunwari dahil may mga dumadaan din. Lo, wala ka bang nakikitang aswang? Kanina pa tayo. Baka pinagmamasdan lang nila tayo. Wala akong makita rito. Pero ang sabi ng nagtimbre sa akin, dito marami. Nakapagtataka lang na bakit parang wala sila. Hindi kaya yung mga nakita natin kanina may pupuntahan silang lugar na kung saan magsasama-sama yung mga aswang? Tama si Muroy, Lo. Paano nga tayo makakadaan doon? May bantay. Kailangan natin maghanap ng pwedeng daanan dito. Delikado kung pipilitin natin doon. Baka magkandamatay tayo doon. Saglit lang, hintayin niyo ako rito. Hahanap lang ako ng pwedeng maiihian. Bilisan mo lang ha. Nagmamadaling umalis si Muroy na natili namang nakatayo roon na maglolo. Pinagmamasdan nila ang mga taong nagkakasiyahan. Kumukupas na yata ako Nahihirapan na akong tukuyin kung aswang ba o hindi. Ayos lang yan, Lo. Mamaya Hindi na naituloy ni Danilo ang kanyang sasabihin nang biglang bumalik agad si Muroy. Oh, nabasa short mo. Akala ko ba iihi ka? Hindi ko nga natapos kasi may narinig ako nag-uusap. Nasa bandang ilog ang mga aswang. May ginagawa na silang ritual. Ilog? Nasaan bang ilog dito? Doon pumunta yung dalawa sa dulo. Parang may ibang daan doon Tara, sundan natin yung dalawa. Wala nang sinayang na pagkakataon ng tatlo. Nagmamadali silang naglakad at nagawa pa nilang abutan ng dalawang lalaki na sinabi ni Muroy. Mabagal lang din kasing maglakad ang mga yon. Wala pang 10 minuto, narating na nila ang ilog. Malayo na rin yon sa baryo Mabitak. Sa kabilang banda ng ilog na kung saan tumawid ang dalawang lalaki, naririnig nilang may mga parang kumakanta. Naintriga ang tatlo, lalo na si Danilo na tila ba manghang-mangha sa naririnig. Lo, ito na yata yun. Sige, iandaan niyo yung mga sarili ninyo. Mamamatay na ba tayo? Oo, kung magiging tanga ka, kaya sumunod ka lang sa amin. Palingon-lingon pa sa kung saan-saan ang tatlo habang naglalakad. Sinisiguro talaga nilang walang nakakakitang kung sino man sa kanila. Ilang sandali lang, hinila ni Danilo si Muroy papunta sa gilid. Nagtago sila. Mula sa kanilang kinalalagyan, natatanaw nila ang mga taong nakasuot ng mahaba at kulay itim na kasuotan. May mga binabanggit na kung ano-anong salita at sa dulo ng bawat pangungusap ay nilalagyan nila ng tono. Mukhang hindi ito ang tamang panahon para lumusop tayo. Para tayong tatalon sa kumukulong mantika niyan. Masyado silang marami, Lo. Mang Emong, nabasag na po yung pinaglalagyan ng langis. Normal lang yan, lalo na kung nasa paligid mo napakaraming aswang. Nagri-ritual nga sila, Lo. Pero para saan naman yan? Nakikita niyo ba yung mahabang kahon na nasa gitna? Malakas ang kutob ko, alansaya ng Panginoon nilang aswang. Nagbabalak siguro silang buhayin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sila nanlalaso ng tao kung gusto pala nilang buhayin ng Panginoon nila? Anong gagawin natin ngayon, Lo? Wala tayong gagawin. Kahit gaano tayo katapang, wala tayong palag sa ganyan. Wala tayong palag sa ganyang karami. Obserbahan na lang muna natin sila. Ang mahalaga naman sa ngayon
alam natin kung saan nila ginagawa ang ritual. Paano kung mabuhay na nila yung nasa kahon? Hindi. Palagay ko may kailangan pa silang gawin. Masyadong walang gana mga nagre-ritual. Dapat masigla mga yan kapag alam nilang mabubuhay na ang Panginoon nila eh. Babalik tayo ulit rito. Pero kailangan na nating mag-isip pa ng paraan. Sang-ayon sila sa sinabi ng matanda. Kahit si Muroy na malaki ang galit sa aswang, minabuti na lang din na umatras. Doon niya mas naintindihan na walang magagawa ang galit at pot niya kapag nilapa na siya ng napakaraming aswang na yon. Maingat silang umalis sa lugar na yon. Nakabalik sila sa Barrio Agustin nang walang nakakalam na natuklasan na nila ang lungga ng mga aswang. Walang iya sila. Doon lang pala sila nagtatago. Naabot pa tayo ng 6 na buwan nakakahanap. Lo, paano kaya kung maghikayat tayo ng tao? Malabo mangyari yan. Wala nga nakakakilala sa atin dito eh. Kapag ginawa natin yan, baka makarating pa sa mga aswang yan. Ang kailangan nating isipin ay kung papaano natin sila papatayin ng isang bagsakan lang. Halos sumakit ang ulo nila kakaisip kung ano nga bang paraan ang pwede nilang magawa. Dahil alam na nila kung gaano karami ang mga aswang. Estimado na rin nila kung gaano lang sila kabilis mamamatay kung tatapatan nila yon. Kahit si Lolo Emong malalim din ang iniisip. Sa buong buhay nito ay yun ang unang pagkakataon na parang nakaramdam siya ng pagkabahala. Ibang-iba kasi ang mga aswang na yon. Madaling araw na pero hindi pa rin dinadalaw ng antok ang tatlo. Bagot na bagot si Danilo noon. Kaya naman naisipan na rin niyang lumabas muna. Saan ka pupunta? Mag-road top po. Ano? Road top sa taas. Rooftop yun pre, rooftop. Bay, malay ko ba, wala namang ganun sa baryo natin eh. Isinirado na ni Danilo ang pinto at lumabas na rin. Nang nasagdan na siya, may narinig siyang tao sa taas. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya sa rooftop ang incheck na si Mr. Lau. May hawak yung espada na winawasiwas pa sa ere. Nakaramdam ng kaunting pagkamangha si Danilo. Para siyang nakakita ng isang mandirigma na magaling humawak ng espada. Ang galing niyo naman po, Mr. Lau. Nagulat ang incheck sa bigla niyang paglitaw. Tinago agad ng incheck ang espada sa likuran nito. Sandali, bakit ka dito? Bakit gising ka pa? Hindi po kasi ako makatulog eh. Magpapahangin po sana ako dito pero nakita kita. Ang husay niyo po pala. Oy, ikaw wag ingay ha. Baka may makarinig. Etong kita mo, atin-atin lang to. Wala ka na iba sasabihan. Bakit naman po? Basta, wag ka na tatanong. Iika-ikang naglakad ang matandang incheck para sana umalis na lang. Pero napatigil ito sa sinabi ni Danilo. Nakapagtataka, hindi ka Pilipino pero naniniwala kang may aswang. Bakit to? May nangyari ba na nagtulak sa inyo para maniwala? Humarap muli ang incheck at tinusok ang espada sa semento. Ayaw ko na pag-usapan. Wag ka na tanong. Sino ka ba talaga? Napalingon naman ang incheck sa gilid ng haligi ng hagdanan. Naroon na pala si Lolo Emong at si Muroy. Emong, kilala mo ko. Alam kong kilala mo ko. Dahil una pa lang, iba na ang pakikitungo mo sa amin. Oo nga, parang ang bait mo sa amin eh. Yung ibang binibigyan mo ng puto, wala man lang daw lasa, sabi ng iba. Pero nung si Lolo Emong, siopaw ang binigay mo. Asado pa, tapos espesyal. At inayos mo rin yung tsinelas ni Mang Emong. Pero yung akin na sira, wala kang pakialam. Umamin ka na, Mr. Lau. May gusto ka ba kay Mang Emong? Aba, ito isa nyo kasama parang luwag tornilyo utak na. Bakit nga ganun ang trato mo sa amin? Ni hindi mo nga kami sinisingil eh. Umamin ka na. Oo na. Ako na amin sa inyo. Iika-ikang naglakad ang incheck patungo sa upuang kahoy. Una ko palang kita si Emong. Ako sobra saya. Kasi kilala ko Emong. Galing albularyo yan. Husay talaga.
dito lagi usapan si Emong. Sabi nila, takot aswang sa kanya. Basta, una ko kita si Emong, grabe saya puso ko. Sabi na nga may gusto ka talaga sa kanya Pag ikaw di tahimik, ikaw palayasin ko. Pre, hayaan mo muna kasi matapos. Nanahimik si Moroy at sumandal na lang din sa pader. Dahil kay Emong, pag-asa sa puso ko bigla bubuhay. Bigla sisigla. Kita ko liwanag kay Emong. Isip-isip ko, sa wakas, pwede nakuha ko hustisya. Anong hustisya? Bakit? Siya mo gagamitin ng hustisya na kailangan mo? Sa kinanak. Anak ko ninyo? Ako meron anak. Kasing edad mo, Danilo. Siya lang meron ako. Pero isa araw, uwi siya dito suka itim na tubig. Pagtapos niya suka, wala. Patay na. Ayaw ko niwala sa albularyo pero subo ko siya patingin. Sabi albularyo, lason daw siya aswang. Ako niwala talaga nun. Pero niwala lang ako nung makita ko aswang sa gubat. Marami sila. Ako galit. Pero wala ko gawa. Di ko sila kaya. Di ko kaya bigay hustisya sa anak ko. Wala ako kwenta, Ama. Isang buwan na lipas pero ako wala gawa. Nakita na lamang nila na napayuko ang incheck. Kita nilang humikbi na si Mr. Lau, kaya naman nilapitan nila yon. May magagawa ka pa naman Ang husay mo kayo makipag-ispadahan. Nag-angat ng tingin ng incheck. Tumayo siya at iiling-iling. Ako wala kwenta dahil dito. Tinaas ni Mr. Lau ang suot nitong pantalon. Nagulat ang tatlo nang makita na ang kalahating binti ni Mr. Lau ay kahoy. Nakakabit lamang yon sa hita. Teka, anong nangyari dyan? Isa araw lipas ng libing anak ko. Ako punta gubat. Kala ko kaya ko. Pero atake ako aswang. Naputulis ako binti. Buti na lang, may tulong sa akin mga magsasaka. Ang sinapit ng anak mo ay walang pinagkaiba sa sinapit ng matalik kong kaibigan at ng tatay nitong si Moroy. Tulad ng anak mo, nilason din siya ng aswang. Sa katunayan, kaya kami nandito, para tapusin ang kasamaan na ginagawa ng mga aswang. Tulad mo, hustisya rin ang hanap namin. Mas lalong nagkaroon ng ningning ang mga mata ng kawawang incheck. Totoo? Di ako paniwala. Ako may kasama na sa hanap na hustisya. Hindi ganun kadali ang lahat. Alam na namin kung nasaan sila nagkukuta. Ang kaso nga lang, masyado silang marami. Ako alam paano sila tatapos. Alam niyo po, may ideya po kayo kung paano sila tatalunin? Kailangan sunugin ng kanilang Panginoon. Sabi kausap ko albularyo dati, mga aswang na yon binubuhay kanila Panginoon. Kapag naabo Panginoon, wala na sila. Hihina sila. Alam mo rin ba kung bakit sila nanlalason ng tao? Tama. Mga aswang kuha nila kaluluwa mga biktima nila lason. Ha? Paano yun? Gawa sila ritual. Kapag meron sila lason, paniwala nila kaluluwa kanilang biktima punta sa Panginoon nila. At yun bubuhay sa Panginoon nila. Ngayon naiintindihan ko na lo. Kaya pala. Ngayong may alam na tayo, kailangan natin ng plano kung paano makukuha ang buto o kalansay ng Panginoon nila. Emong, ako hingi pa umanhin. Ako panggap di kakilala kasi ako takot. Baka pag-akala ng aswang kaibigan tayo, baka ako damay sa patay nila. Walang problema. Ngayon ay isa lang pala ang hangarin natin. Hindi mo na kailangan mabahala. Basta, huwag mo kami sisingilin ng upa ha. Oo, hindi. Di kayo sisingil. Laki tulong nyo sa akin. Mula kita ko kayo, ako ganahan pa mabuhay. Naging daan ng mga sinabi ni Mr. Lau para mas lalong magkaroon ng lakas ng loob sila Danilo.
Malaki ang naitulong ng mga impormasyong kanilang nalaman. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpahinga na rin ang tatlo. Kahit papaano ay nakaidlip na rin sila. Kinabukasan ng tanghali, mabusisi nilang pinag-usapan kung ano ang kanilang gagawin. Maghihiwa-hiwalay sila sa paghahanap kung saan tinago ang kabaong ng Diyos ng mga aswang. Mag-isang lalakad si Lolo Emong, habang si Danilo at Muroy naman ang magkasama. Ayos lang kaya si Lolo Emong ngayon? Nag-aalala ako eh. Mag-isa lang siya. Magtiwala ka lang. Nakakalimutan mo yatang matinik na albularyo yun eh. Hindi yun magiging kilala kung hindi yun malupit. Nasa baryo mabitak na sila noong mga sandaling yon. Tirik ang araw at talaga namang ramdam na ramdam ang init. Dahil piyesta pa rin, marami-rami pa rin ang nagkakasiyahan sa labas. Ayun, tindahan. Tara, soft drinks muna tayo. Oo, mabuti pa nga. Uhaw na ako eh. Lumapit sila sa maliit na tindahan na naroon. Pagtingin sa kanila ng alin na tindera ay parang minumukaan sila. Pasimple namang kinapa ni Muroy ang bagong langis na nakalagay sa botelya. Ramdam niya ang pagkulo ng langis kaya pasimple itong bumulong. Pre, aswang yung tindera. Dahil doon, hindi na lang sila bumili. Malaki kasi ang posibilidad na baka yang gawin lang sila ng tindera. Tinis na lamang nila ang kanilang uhaw. Lumingon-lingon sila sa paligid. Nakita nilang lumabas ang tindera sa tindahan at naglakad yon palayo. Naintriga naman si Danilo at Muroy. Sinamantala nila ang pagkakataon na maraming tao. Nakisabay sila sa mga yon para sundan ang tindera. Nakarating sila sa isang bahay na yari sa kahoy. Pero di hamak na maganda ang bahay na yon kumpara sa ibang bahay. Pre, tingnan mo oh. Aswang din kaya yung may-ari ng bahay na yan? Siguro, diyan pumasok yung babae. Pre, mukhang ano? Ano ba yun? Nakatingin pa rin si Danilo sa bahay, habang si Muroy naman ay hindi na mapinta ang mukha na nakatingin naman sa kanilang likuran. Pre, nandito sila oh. Pagharap ni Danilo, may tatlong lalaki na nakatayo sa likuran nila. Nakatingin ng masama sa kanila at namumula ang mga mata. Malakas ang kulo ng langis. Unang nahawakan si Muroy, pero kinigat niya ang kamay ng isang lalaki kaya agad siya nitong nabitiwan. Nasa aktong papalibutan sila na magsisigaw si Muroy. Mga tao, may aswang! May aswang dito! Kukunin nila kami! Lalosunin nila kayong lahat! Walang nakakarinig sa kanila dahil bigla na lang may lumakas na tugtog. Pero sapat na ang ginawa ni Muroy para mailang ang tatlong aswang na lalaki. Sa sobrang takot, tumakbo palis ang dalawa. Hindi sila basta-basta pwedeng umuwi. Kailangan nilang hintayin si Lolo Emong. Kaya naman nanatili lang sila sa loob ng baryo mabitak. Wisit, iningal ako dun ah. Hindi na ba tayo nasundan nun? Hindi na siguro. Ang layo na natin eh. Umupo ang dalawa sa gilid ng daan kahit na malupa. Sigurado ko na aabisuhan na nila ang ibang mga aswang. Baliw ka kasi, sumigaw-sigaw ka pa eh. Eh kung hindi ko ginawa yun, hindi tayo makakarating dito. Hindi tayo makakaligtas. Uy, paano na tayo ngayon? Wala tayong kaalam-alam kung nasaan si Lolo Emong. Eh di, magdasal na lang tayo pre. Malay mo, pakinggan tayo ng Diyos. Tara, dun muna tayo. Hindi tayo pwedeng pakalat-kalat lang tayo sa daan. Tumungo ang dalawa sa bilyaran na kanilang nakita. Kumilos lang sila ng normal. Nang sa ganon, walang makahalatang aswang sa kanila sakaling meron. Pre, tingnan mo. Nakalaylay dila nung isa oh, kapag titira na siya. Uy, manahimik ka nga. Paluin ka ng tako niyan eh. Pansamantalang tumambay ang dalawa sa bilyaran. Halos 1 oras din ang pinalipas nila. Parang ayaw na nilang umalis doon. Pareho na kasi silang natakot na baka mabihag sila ng mga aswang na yon. Maya-maya pa, naramdaman na lamang ni Muroy na kumukulo ang langis sa kanyang bulsa. Agad nitong hinila si Danilo patungo sa likuran ng mga nakatambak na gulong. Natanaw nilang pareho na may mga paparating. Napalagay nila ay mga aswang. Mga itsura palang mukha nang hindi gagawa ng maganda eh. Ganyan pala ang mga itsura nila no, kapag nakanyang tao, mapuputla. Napapalunok ng laway ang dalawa.
Sabay silang nagdadasal sa isip na sana hindi mapadaan sa harapan nila ang mga lalaking yon. Parang hinahanap talaga nila tayo. Tingnan mo, parang takot sa kanila yung mga tao sa bilyaran, no? Alam kaya nila na aswang ang mga lintik na yan? Nakahinga ng maluwag ang dalawa nang nakitang umalis na sa bilyaran ng mga yon. Sinamantala na nila ang pagkakataon na makaalis. Dahil hindi naman nila mahanap-hanap si Lolo Emong, napagpasya ng dalawa na lisanin ng lugar na yon. Pero ibang daan na ang kanilang tinahak. Hindi na kasi sila makakabalik sa unang nilang dinaanan. Hindi parang mali itong desisyon natin . Paanong mali? Hindi nga natin mahanap si Mang Emong. Hayaan na lang ba natin siya doon? Gusto mo bang mamatay tayo? Pag gabi na mas malakas na pakiramdam ng aswang kapag gabi. Mas marami sila. Gusto bang mahuli nila tayo? O sige na, mauna ka sa apartment. Kailangan kong hanapin si Lolo. Uy, wag kang tanga. Anong tanga? Kapag nawala si Lolo, wala na akong pamilya na may tuturing. Siya na lang ang meron ako. Kapag nawala siya, wala nang saysay itong buhay ko. Para ka naman bata natakot mawala na magulang. Matanda ka na. Umayos ka na. Utang hindi mo ako maintindihan kasi marami ka namang pamilya. Kahit nawala na sa'yo si Mang Tasyo, may mga kapatid ka pa naman . Sandaling natahimik si Muroy. Hindi niya inaasahan na maririnig yon sa kanyang kaibigan. Inasabi mo na ayos lang na nawala si tatay kasi may mga kapatid pa ako na nagmamahal sa akin, ganun ba? Bahala ka. Basta babalik ako. Hindi mo ako maintindihan kahit kailan. Kaya ba ayaw mong balikan ko si Lolo Emong doon? Dahil kapag namatay siya, saka ko lang maintindihan ang nararamdaman mo? Napamura na si Muroy noong mga sandaling yon. Hindi na kinaya ng pasensya niya ang kakitira ng isip ni Danilo. Ewan ko sa'yo. Akala ko ang tanga-tanga ko. Mas tanga ka pa pala, lintik ka. Ano? Lintik ako? Oo, inutil ka rin. Tuluyan na nagkapikunan ng dalawa. Mas inuuna mo pa yung emosyon mo . Hindi mo man lang naisip na ayaw ko lang din mawala ng kaibigan. Sige, bumalik ka ron. Tingnan natin kung makabalik ka pa sa apartment. Bahala ka nga, tanga ka. Yabang mo . Nasaktong lalapitan na sana ni Danilo ang kaibigan nang may marinig silang mga boses na parang kumakanta. Pareho silang nagtaka. Ang alam nila, sa ilog sinasagawa ang ritual. Pero noong mga sandaling yon, sa bundok. Naintrigang dalawa. Medyo mahina ang mga naririnig nila kaya alam nilang malayo-layo pa yun sa kanila. Pag-akyat nila ng bahagya, nakita nila sa taas na nakapalibot ang mga aswang sa isang kabaong. Laking gulat nila dahil ang buong akala nila ay malayo pa ang mga nagriritual. Mas lalo silang nagulat nang merong humila sa kanila papunta sa kawayan. Ano pang ginagawa nyo rito? At bakit kayo nakadungaw dyan? Para kayong mga tanga. Ligtas ka. Salamat naman. Oh, ayan ang lolo mo. Huwag ka na magmaktol. Manahimik ka, duwag. Mas maganda ngang maging duwag na may utak kesa matapang na walang utak. Di ba po, Mang Emong? Pagkaaway ba kayo? Iyan kasi duwag Ayaw kanyang iligtas kita. Gusto ka yatang mamatay Iligtas daw. Nauna pa nga't tumakbo nung makakita ng aswang Oo, sige. Mag-ingay pa kayo mga bisit kayo. Saka lamang natahimik ang dalawa nang makatikim na sila ng malakas na batok mula sa matanda. Paalis na ako kung di ko lang kayo nakita rito, makabisit kayo. Elo, ano yung dala mong sako? Nandito na yung kalansay ng Diyos-Diyosa nila. Paano niyo po nagawang kunin? Ang husay niyo naman. Natagpuan ko ito sa isa pang kuwebang malapit sa ilog. Maraming bantay na aswang doon. Kaya ginamit ko yung gamot na kapag naamoy ng aswang, makakatulog sila. Ano yung dinadasalan nila doon? Pinalitan ko ng kabaong na yon ng mga sanga ng bayabas. Hindi po kaya. Daming tanong mga lintik. Tara na! At ang masunog na natin to. Pababa na sana ng bundok ang tatlo. Ang kaso nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon, nadula si Muroy dahil sa maling pag-apak. Nasad sa dampwet niya sa mga tuyong dahon. Dahilan para marinig sila ng mga nagriritual. Ay nako, Tasyo! Bakit pareho kayong tukmol ng anak mo?
Takbo na, Muroy! Danilo! Dali! Dali-dali silang tumakbo pababa. Nang makita nilang nakatanaw na sa kanila ang mga aswang, pinasadsad na lang din nila ang kanilang puwet. Parang mga langgam at alimangong gumapang ang mga aswang pababa. Nang makababa na sila ng bundok, dinukot na ni Lolo Emong ang itak niya. Kinuha na rin ni Danilo at Muroy ang latigo na pinagamit sa kanila ng albularyo. Dahil mukhang alam na nila na ito ang buto-buto ng Diyos nila, magdasal pa kayo na sana mabuhay pa tayo rito. Mga baliw kasi kayo eh. Pumesto na sila at pumorma ng pakikipaglaban. Nanginginig ang tuhod ni Danilo at Muroy sa mga sandaling yon. Ang magkaaway na magkaibigan ay nagkadikit na. Halos magkalapit na ang muka. Ako ang haharap, kayong dalawa. Kung sinong lalapit sa likod, hambalusin ninyo. Sige po. Baka naman matamaan nyo pa ako rito ha. Tatamaan talaga kayo sa akin. Ilang beses na napalunok ng laway si Danilo. Nilalamon ng kaba ang buo niyang sistema. Hindi siya makapaniwala na darating ang puntong haharap sila sa maraming aswang. Kung noon ay gustong-gusto niyang samahan ng kanyang lolo sa laban, nung mga sandaling yun naman, dinadasal niya na sana malumpo ang lolo niya para hindi na makalabas ng bahay. Nang sa ganon, hindi na sila haharap sa napakaraming aswang. Biglang tinaga ni Lolo Emong ang isang aswang na muntika ng lumundag sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Hindi sila sabay-sabay na lulusob. Takot ang mga yan. May dala akong pangontra eh. Pinakita pa ni Lolo Emong ang kwintas na may pendant na bilog na kulay pilak. Ipapaliwanag pa sana na matanda ang mga bisa nun nang sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Mabuti na lang at nagawa nilang dumipensa kahit na papano. Langyalo. Joke lang yata yung kwintas na yan eh. Tingin ko nga rin po. Palagay ko, hindi na natin sila kaya kapag tumagal. Kaya ang dapat natin gawin, tumakbo! Habang bitbit pa rin nila ang sako kung saan nakalagay ang buto ng Diyos ng mga aswang, kumari pa sila ng takbo palayo. Pero hindi nawawala sa likuran nila ang mga aswang. Hanggang sa makarating na sila sa kalsada at nakasunod pa rin ang mga yon. Sa kasamaang palad nga ay unti-unti na silang naabutan. Napasigaw na lang si Muroy nang mahawakan na ang damit niya. Agad siyang tumigil ng sandali at hinugupit ng latigo ang aswang. Napahinto sila sa pagtakbo na makitang may papasalubong ding mga aswang sa direksyon nila. Mukhang kailangan ko na talagang ipakita kung paano talaga ako lumaban ah. Nakulong na sila sa sulok ng daan. Inabot ni Lolo Emong ang sako kay Danilo. Habang nakapalibot sa kanila ang aswang, nagubad ng damit ang matanda. Kahit liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw, kita nila ang malalaking tattoo sa katawan ng matanda. Na maging si Danilo ay unang beses lang din nakita yon. Dalawang itak na ang hawak na matanda at pumorma ito na parang isang bida sa pelikulang samurai. Isa na lang, lumapit kayo! Sabay na lumundag ang dalawang aswang. Mabilis namang napatay ni Lolo Emong ang dalawang yon. Na siya rin namang kinabiglaan ng mga aswang. Ganon din si Danilo at Muroy. Sabi ko, isa-isa lang eh! Sunod-sunod pang lumusob ang mga aswang. Si Danilo at Muroy ay nasa likuran lang na matanda. Dahil sa mga oras na yon, alam nilang wala rin naman silang magagawa. Marami nang napatay na aswang si Lolo Emong. Pero habang tumatagal, kapansin-pansin sa galaw na matanda ang pagod. Hanggang sa hindi nga inaasahan, nagawa ng masugatan ng aswang si Lolo Emong. Nasundan pa yun ang nasundan. Napalood na si Lolo Emong. Wag! Tama na! Nilapitan ng dalawa ang matanda. Duguan na ang katawan nito. Hindi, kaya ko pa. Mang Emong, hayaan mo, kami naman! Hayaan mo kaming gawin naman ang parte namin. Kami naman ang poprotekta sa'yo. Mga aswang, tapusin na natin to dahil taing-taing na ako! Umangil ang mga aswang. Nasa aktong aatake na sila ulit nang may humarurot na sasakyan mula sa likuran. Sunod-sunod na putok ang narinig mula sa sasakyan. Kanya-kanya naman pulasan ng mga aswang na parang mga natatarantang daga. Huminto ang sasakyan sa harap nila at bumaba roon ang iikaykang si Mr. Lau. Kasama nito ang mga nangungupahan sa apartment na hindi alam nila Lolo Emong na mga basagulerong binata pala mga yon. May kanya-kanyang baril.
Ako dala mga borders ko na sira ulo. Gusto rin nila kasi patay aswang kasi wala sila gawa sa buhay na maganda. Ay nako, ako salamat kayo ligtas. Dali, ali kayo, sakay na kayo. Nagmamadaling inakay ni Danilo at Moroy ang matandang albularyo. Dala-dala pa rin nila ang buto ng Diyos ng mga aswang. Pagbalik nila sa kanilang apartment, hindi na sila nagsayang ng oras. Bago pa sila masundan ng mga aswang, umakyat na sila sa rooftop. Nilatag nila sa lapag ang buto. Binuhusan kagad nila yon ng gaas at saka sinilaban. Sa wakas, mababalik na rin kaluluwa aking anak. Tagal ko siya hinintay. Pinagbasdan lang nila na nagliliyab ang buto at saka nilalagyan pa rin nila ng mga natuyong dahon, pati na rin mga papel na hindi na ginagamit. Nagtagumpay tayo. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Wala na rin mabibiktimang tao. Ako talaga laki pasalamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, dito mangyayari. Ikaw, Emong, at mga kasama mo. Tunay kayo na hulog langit. Sana, wag ka muna mawala. Dami ka pa tulong na tao. Halos 1 oras nilang pinanood ang unti-unting pagkaabo ng mga buto. Noong gabing yon, narinig pa nila mula sa kagubatan ang malakas na hiyaw ng mga aswang. Parang naghihingalong kanilang mga hiyaw. Na base kay Lolo Emong, yun na ang huling hiyaw ng mga aswang. Pagkatapos maabo ng mga buto, dinasalan muna yon ni Lolo Emong saka sinaboy sa ere ang abo. Pre, tapos na. Nakuha na natin ang hustisya para kay Mang Tasyo. Maraming salamat, pare. Maraming salamat po, Lolo Emong. Umakbay pa si Moroy kay Danilo. Teka. Bati na ba tayo? Di ka pa nga nagsosorry sa akin eh. Ba't ako magsosorry? Kung nga itong may mga masakit na sinabi sa akin dyan eh. Sinabihan mo kasi akong tanga eh. Pinaguntog ni Lolo Emong ang 2 binata para matigil ang mga yon. Napakamot na lang sila sa ulo. Dahil natapos na ang kanilang misyon, kinaumagaan lang din ay nagpaalam na sila kay Mr. Lau. Masaya naman ang inchik at taus-pusong nagpasalamat. Bago sila bumalik sa kanilang baryo, pumunta muna sila saglit sa baryo Mabitak. Pagdating nila roon, masaya ang mga tao. Narinig nila na sa wakas, wala na raw ang mga salot na tumatakot sa kanila. Doon na pagtanto ni Lolo Emong na pinaghaharian pala talaga ng mga aswang ang Mabitak. Mabuti na lang talaga at napagtagumpayan nila ang laban na yon. Nang makabalik sa baryo ay nagkaayos naman si Danilo at Moroy. At dahil sa dala nilang balita, mas lalong nakilala si Lolo Emong sa kanilang baryo at sa buong probinsya. Lahat na naman ng tao ay mataas ang pagtingin sa kanya. Wala namang pakialam si Lolo Emong sa kasikatan. Ang mahalaga lang sa kanya, ligtas ang mga tao. Lalong-lalo na ang kanyang mga minamahal. Wakas. Lolo Emong!